Nasa linya po natin ngayon ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO diyan po sa Negros Occidental. Magandang umaga po Miss Irene Belplotenia. Good morning, ma'am. Good morning, Miss Chacha, and good morning din po sa inyong mga tagapakinig. Oo, magandang umaga po. Hingi lang po kami ng update, not so good morning diyan po sa area ninyo dahil patuloy pa rin po itong aktibidades ng Bulkang Kanlaon. Sa ngayon po, update po tayo sa ating mga evacuees. Ilan po sa ngayon ang kinakanlong ninyo po diyan sa Negros Occidental? So as of yesterday po no ng 5 p.m. Meron po tayong 5,148 families that are now inside evacuation center, equivalent po to 6,398 families po. At ang mga pangangailangan po ng mga pamilyang ito, natutugon na naman po natin pagdating po sa pagkain, maging sa iba pa pong pangangailangan nila? Yes, ma'am. Actually, no, yung province po of Negros Occidental nag-provide po ng raw materials po and mga kitchenwares po for the community kitchens po ng evacuation center. So every morning po nagpapadala po tayo ng mga raw materials like meat and fresh meat and chicken, fresh meat, chicken and mga vegetables po para po sa lunch and dinner nila. Likewise po nag-install na din tayo ng mga portalets po sa isang area po no sa La Castellana para po to augment po no yung mga needs din nila. Ma'am, sa ngayon po saan eksakto nandoon itong mga evacuees po natin? So meron po tayong mga evacuees po sa La Castellana, sa La Carlota and sa Bago City po. Saan po sila dinala? Sa mga evacuation centers po na within the area, sa proper po nila, and then po meron po tayong mga schools po na ginamit din po no as evacuation sites po. Okay. So there are I think 18 evacuation centers po in the total po. Oo, so meron talaga dyan sa area ninyo na talagang evacuation center pero meron ding mga eskwelahan na ginamit bilang evacuation center. Doon po sa pangangailangan sa malinis na tubig, okay naman po? So every meron po tayong rationing ng water po no na ginagawa sa mga areas, and then likewise ma'am nagde-deliver din po tayo ng water, but of course no meron pa din kakulangan given that medyo malaki nga yung number of population natin and then yung evacuation sites natin. So yung delivery natin is parang 1 LGU per day din po. At para sa mga kapatid po natin na nakatutok sa atin ngayon na gusto po magpadala ng tulong dyan po sa area ninyo kung saan marami pong mga negrenses ang apektado po pa rin itong Bulkang Kanlaon, ano pong mga pinakakailangan po nila sa ngayon? So first and foremost no, kailangan talaga yung food po no, and then kailangan po ng malinis na tubig na painom. And then aside from that, diapers, sanitary napkins, yung hygiene kits po natin if available po. Yun po. So marami rin po mga bata kasi nabanggit niyo po yung diapers ang nandiyan po sa area. Yes, ma'am. Marami po tayong mga bata na accounted. I think 2,100 ang total na mga bata in all evacuation sites. Oo. At dyan po sa Negros Occidental, kanina nabanggit niyo 5,000 or more than 5,000 individuals ang total ng nasa evacuation centers pa? 8,486. Yung total po yan ng persons. Yung families po yung 5,000 plus. Okay. So yung total person ay? 8,486. So nabawasan na po pala kahit papano kasi sa mga unang report parang 14 to 15,000 individuals ang nasa evacuation center. Sa ngayon, mahigit 8,000 na lamang. Yes, ma'am. Paano po ito? Hindi pa naman pinapayagan po na bumalik doon sa kanilang tahanan dahil pa rin dito sa possibility nga ng pagputok ng Bulkang Kanlaon at patuloy na emission nitong voluminous substance na meron po yung kanlaon. Nakikitira sa mga kamag-anak yung iba? Yung yung iba po is yung mga nag-decamp po is actually outside the 6-kilometer radius danger zone. Oo, pinayagan na makauwi. Opo. So yun po yung naging arrangement po.
And right now, yung pondo na mayroon po ang PDRRMO para tugunan, yung ilang mga araw pa na bubunuin itong mga evacuees po natin sa evacuation centers, sapat pa po ba? We have ano pa naman po no meron pa naman po kaming budget allocated po. Yun nga, yung for example, in the case of food, we already provided po good for 14 days na food provision po sa lahat ng mga evacuation sites po. Mhm, Ang pakikipagtulungan niyo po sa DSWD, kamusta naman po yung pagbibigay din nila ng tulong diyan sa mga apektado? So far, ma'am, meron din silang binibigay ng mga food packs. But again, yung food packs kasi are raw materials. But kailangan talaga nila ng cooked meals. And then, of course, yung binibigay nila delata. So yung mga bata, parang they're looking for the yung pagkain pag umaga. So that's why nag-agree na din na as much as possible then na meron talaga silang healthy balanced meal din. That's why si province din po na din sila yung nagpa-plan out na din po ng meal of the day for the good for 14 days. Sa mga susunod na ipapadalang tulong ng DSWD or hindi, nakausap na po ba sila ng LGU maging ng PDRRMO kung maaari cook meals na nga instead of raw materials or mga canned goods yung ipapadala na wala namang, 'di ba, wala pong lutuan na po pwedeng mapaglutuan yung mga nasa evacuation center. I think it's in discussion with they are in discussion with the PS Provincial Social Welfare din po with regards to that concern, and I think they're also looking for solutions regarding that na. At tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng mga kasamahan niyo po dyan sa PDRRMO, kahit na ngayon nga po ay Pasko at sa mga susunod na araw pa rin po. Kaya dito po on behalf of lahat po kami dito sa TV5, kami nagpapasalamat din po sa inyo po dyan sa PDRRMO sa patuloy po na pag-alalay at pagserbisyo dito po sa mga kapatid natin na nasa evacuation center. Yes po, we are 24/7 po on call po kami during this Christmas season. Especially din po na naka-red alert po kami the whole this whole time na naka-alert level 3 pa po yung Canlaon. Maraming salamat po, Miss Irene, and gusto sana kitang batiin ng Merry Christmas, pero alam ko pong hindi maganda masyado ang magiging Pasko ng mga kapatid po nating Negrense dahil pa rin sa patuloy na pag-aalboruto nito pong Bulkang Canlaon. Keep safe po kayo dyan sa mga nandiyan po sa area na iyan. Ingat po kayo. Thank you po and Merry Christmas po sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo. Maraming salamat. Yan nga po si Ms. Irene Belplotenia, ang pinuno po ng PDRRMO ng Negros Occidental.